Hello mga kananay, for today's video, luto serye muna tayo. Dahil meron na naman ngang okasyon at meron ngang may birthday dito, kaya hetong at magluluto nga sila dito ng panghanda. Si katatay at yung isang kapatid niya nga ang magluluto, kaya ako nga ay magagayat-gayat lang muna nga dito. Tatlong putahe lang naman ang lulutuin, spaghetti, pansit, tsaka manok. Basta ako nga ay tagagayat nga lang ng mga kailangan nila sa pagluluto. Wala rin naman akong ibang gagayatin dyan kundi itong sibuyas, bawang at tsaka itong repolyo. Kaya basic na basic nga lang sa akin ang paggagayat dyan, pero pagdating naman sa pagluluto, kailangan talaga yung mga experto sa pagluluto. Hindi kasi ako expert sa pagluluto at ang mga niluluto ko nga lang ay mga lutong pambahay. Pagkatapos ko nga magayat ng sibuyas at bawang, heto nga si katatay, magagayat nga siya dyan ng manok. Isasahog niya nga yan sa pansit, kaya naman liliitan nga lang yung gayat dyan. Kalahating kilo lang kasi yung lulutuin ni katatay na pansit, kaya naman saktong-sakto na nga yung manok na yan pansahog dun sa pansit. Pagkatapos niya nga magayat ng manok, heto naman nga repolyo ang gagayatin niya. Kalahating repolyo nga lang itong binili ni katatay, siya kasi yung namili niyan at siya nga yung nag-budget. Wala kasing kaalam-alam yung may birthday na lulutuan nga siya ng mga kapatid niya. Yung may birthday kasi nilang kapatid, yun kasi ang pinakapanganay sa kanilang lahat. Pagkatapos niya nga magayat ng repolyo tsaka ng manok, heto nga at magigisa na nga rin siya dyan ng bawang. Sa kahoy nga sana to lulutuin, kaso nagluluto pa nga doon ng ulam. Kaya sabi ko nga kay katatay, dito na nga lang siya magluto sa loob. Pansit lang naman kasi yung lulutuin niya at saglit lang naman tumaluto. Naggisa-gisa na nga siya dyan ng bawang at sibuyas. Pagkatapos nga ay lalagay na nga rin yan dyan yung manok. Lalo nga sana masarap tong pansit mga kananay kapag kumpleto nga ang sahog. Pero okay nga lang kahit manok at repolyo nga lang ang may isasahog dyan sa pansit. Basta ang mahalaga ay mayroong pagsasalu-saluhan. Nang magisa-gisa na nga niya yan, ay lalagyan na nga niya dyan ng konting tubig. Pagkatapos nga ay maglalagay na nga rin siya dyan ng toyo. Naglagay na nga rin siya dyan ng magic syrup at saka ng paminta. At nang kumulo na nga yan ay nilagay na nga rin ni katatay yung bihon. Papalambutin niya nga muna yan dyan para mahalo-halo niya nga. At nang medyo malambot na nga itong bihon, etong at nahahalo na nga rin ni katatay dyan. Gumamit pa nga siya dyan ng tinidor. Pagkatapos nga mahalo-halo ni katatay yung pansit, etong at nilagay na nga rin niya dyan yung repolyo. Tinanggal ko nga muna yung tinidor dyan at baka masama nga sa paghalo niya. Amoy pa nga lang nitong pansit ay nakakagutom at nakakagana nang kumain. Paniguradong may isang tao na naman ang magagalit sa akin kapag sinabi ko na naman na magana akong kumain. Wala naman sigurong masama kung araw-araw nga ako maging magana sa pagkain. Natural lang, syempre tao ako, kumakain ako. At kahit maging magana nga ako araw-araw sa pagkain ay hindi ko naman pinababayaan ng mga anak ko pagdating sa pagkain dahil pinapakain ko naman lagi yan. Kung ano nga yung kinakain ko ay kinakain nga din nila at kung ano nga yung kinakain nila, syempre sa akin nga napupunta yung mga tira-tira nila. Pagkatapos nga magluto ni katatay ng pansit, heto nga at dito naman nga siya magluluto. Silang dalawa nga ng kapatid niya ang magluluto dyan, pero dahil wala na nga apoy to at namatay, kaya naman heto at papaypayan ko nga lang dyan at mag-aapoy na nga rin yan. Nang mapaapoy ko na nga yan ay maglalagay na nga sila dyan ng mantika. Isang putahe na nga lang ang lulutuin nila para isahang luto na nga lang. Naggisa-gisa na nga dyan si katatay ng sibuyas at bawang. Adobong pininyahan nga pala ang luto nila sa manok, kaya naman gaganahan na naman ako nito at mayroon na namang magagalit sa akin yan. Nang magisa-gisa na nga ni katatay yung sibuyas at bawang dyan, ayan nga't nilagay na nga rin nila yung manok dyan. Mahigit 4 na kilo na nga yung manok na yan at panghapunan nga namin yan. Anong oras na rin kasi sila nakapagsimulang magluto dyan at talagang panghapunan na nga itong kain namin dyan. Naglagay na nga muna sila dyan ng konting suka at saka itong paminta. Dalawa kasi sila nagluluto, kaya naman sabay-sabay nga nilang nilalagay yung mga rekado. Naglagay na nga rin pala sila dyan ng isang magic syrup. Pagkatapos nga yan ay medyo pakukuluan nga nila yan sa sariling sabaw, kaya naman tatakpan nga muna nila yan. At ipa-fast forward ko na nga ito mga kananay, nang makapagluto na nga sila ng handa, heto na nga at nakadisplay na nga dito sa may lamesa. Yung may birthday na nga lang ang hinihintay namin para makakain. O siya mga kananay, hanggang dito na lang muna.